So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Martes mga kapatid, August 25, 2026. Nako, mga kababayan, no? Nalintikan po mga kapatid itong si Ivana Alawi. Pati yung kumpanya ng sugal mga kababayan na kanyang pinopromote. Kasi nga mga kapatid, no? Ito kasing si Ivana Alawi mga kababayan. Ito ha, mga kapatid, personal na opinion ko lang to ha, no, kay Ivana Alawi. Ito kasing si Ivana Alawi mga kababayan, no? Base sa pagkakakilala ko sa babaeng ito, no? Isa po siyang uri ng tao mga kapatid na oportunista, manggagamit, no, at mapagsamantala sa ating mga kababayang mga mahihirap. Ganon mga kapatid ang pagkaka-describe ko dito sa artista slash vlogger na si Ivana Alawi. Number 1 to mga kababayan, ano? Itong babaeng ito, number 1 promotor ito mga kapatid sa tinatawag natin na poverty corn. No, number 1 yan mga kababayan. Alam niyo po ba kung ano yung tinatawag na poverty corn mga kapatid? Ang poverty corn mga kababayan na tinatawag, actually hindi corn yan eh. Hindi ko lang pwedeng banggitin yung exact word eh. Kasi bawal yan dito sa YouTube. Ang poverty corn mga kapatid na tinatawag, ito po yung gagamit ka ng isang mahirap, no? Tapos tutulungan mo ko, no? No? Gagamit ka ng isang mahirap na walang kaalam-alam sa batas, no? Kung kaya't tawag nito, napagsasamantalahan sila. Ganon si Ivana. Naghahanap siya ng mga mahihirap na mga kababayan natin tapos bigla niyang bibidyuhan. No, ipapakita niya kuno na na matulungin siya. Pero ang totoong intention mga kabatid, gusto niyang pagkakitaan yung mahihirap. Di ba? Yun yung ginagawa ni Ivana. Minsan na rin yung na-call out mga kabatid, ng isang abogadong vlogger. Kasi nga, no, nilalabag kasi ni Ivana Alawi yung batas. Pero ang sagot noon ni Ivana Alawi mga kababayan, no, kung kasalanan daw sa batas ang pagtulong, no, parang sabi niya noon willing daw siya magpakulong. Kita mo kung gaano ka hipokrito yung babae na yan. Yun yung ginagawa niya noon magpahanggang ngayon. No, kaya nga nung isang viral video niya, no, parang nasupalpal yata siya nung isang lalaki sa kalye. Yung may tinulungan siya noon na matanda, no. Oportunista mga kapatid, porket know-how sa batas yung mga mahihirap, no. Ginagamit niya yung kanyang kasikatan, no, yung kanyang pangalan, no. Nang sa ganon mga kababayan, hindi po makapalag yung mga mahihirap. Bawal sa batas yan mga kapatid Para sa kaalaman nyo po, bawal po sa batas, no, na bibidyuhan mo yung tao nang hindi niya alam. Kanya nga lang, yung mga mahihirap na kanyang nagiging subject sa kanyang vlog mga kapatid, hindi na po makapalag. Siyempre, ikaw ba naman, Ivana Alawi. Ivana Alawi yung nasa harap mo. Tapos, bibigyan ka pa ng pera. Magrereklamo ka pa ba? Di ba? Ganyan nila pinagsasamantalahan mga kababayan ang mga mahihirap nating kababayan. Bubulagi nila sa pera mga kapatid. No, tapos yun na. No, pagkatapos mag-viral yung kanilang video, wala na. Mas sobra pa yung kinita ni Ivana kumpara doon sa naibigay niya sa tao. Mga kababayan, hindi po mali ang tumulong sa kapwa. Pero kung pinagkakakitaan mo na yung kapwa mo mga kabatid, ginagamit mo na sa pagpapasikat mo, ibang usapan na yan, mga kababayan. Kaya against ako mga kabatid,
no? Dito sa mga vlogger na tulad kay Ivana, lalo na din dito mga kababayan, ano, sa ibang mga charity vlogger ko, no? Walang ganun. No? There is no such thing as charity vlogger, mga kabatid. No, walang ganun, mga kababayan. Gawa-gawa lang nila 'yan. O, kunwari, social experiment. Gawa-gawa lang nila 'yan, mga kabatid. Ang totoo diyan, no, gusto talaga nilang magpayaman gamit yung mga mahihirap. O, ang dami diyan, mga kababayan. And eto, no, dito sa balitang ito, mga kabatid, na call out uli, no, itong si Ivana Alawi. Paano ba naman, mga kababayan, no? Ginagamit na naman niya uli yung kanyang impluwensya para sirain ang kaisipan ng ating mga kababayan sa pamamagitan, mga kabatid, ng pagsusugal. 'Di ba? Ang galing, mga kabatid. No? Mamimigay di umano siya ng iPhone 17. No? Ginagawa niyang ignorante sa iPhone yung mga Pilipino eh. Alam niya kasi, mga kababayan, na maraming mga kababayan din natin, no, ang takam na magkaroon ng iPhone. So ginagamit niya ang iPhone 17, mga kabatid, bilang marketing strategy, no, para i-promote yung sugal na kanyang pinopromote. Ngayon na-call out siya, mga kababayan. Eto, pakinggan niyo po ang balitang ito, mga kabatid. Binatawan ng 1 milyong multa ng PAGCOR ang online gambling company na ine-endorso ng isang sikat na influencer. Pinatawan daw ng 1 milyon yung gambling company na pinopromote ni Ivana. Si Ivana to eh. Ayaw lang nilang i-mention dito eh. Si Ivana Alawi yan, mga kapatid, ang tinutukoy dyan na sikat na influencer / artista. Alam niyo, kung tutuusin lang, yung 1 million na multa, mga kababayan, napakaliit po niyan. No? Sintimo lang yan, mga kabatid, para dyan sa gambling company. Pero inyo, mga kababayan, si Ivana Alawi po, mga kabatid, namuhunan ng iPhone 17. Magkano ang isang iPhone 17 ngayon? Sabihin natin nag-markdown na, pero mga kababayan, sa tingin ko around 60,000 pa rin. No, bawat isang iPhone 17. Conforme pa yan, mga kapatid, kung gaano kalaki yung storage niyan. Ibig sabihin, no, kaya na-afford ni Ivana Alawi na mamigay ng 100, mga kapatid, 100 po, no, na iPhone 17 dahil, mga kababayan, no, triple pa doon, no, yung kanyang talent fee sa nasabing gambling company. Tapos pagmumultahin nyo lang ng 1 milyon? Okay lang ba kayo? Kaugnay yan ang pamamahagi ng high-end cellphones. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Amy Atienza. iPhone 17 na. Mga kapatid, Diba? Si Ivana. iPhone 17. No? Alam niyo, mga kabatid, kawawa talaga yung ating mga kababayang mga Pilipino, sa mga tulad kay Ivana Alawi. Akala mo tumutulong. Pero, mga kababayan, no, yung pala dinadala kayo sa kapahamakan. Kapahamakan, mga kabatid, dahil sugal yan eh. Tinuturuan niya kayong magsugal. Di ba? Tinutulan nga natin yung pogo eh. Dahil sobrang dami na ng mga kababayan nating nalulong sa scatter eh. Di ba? Tapos ngayon, eto, mga kababayan, maka-Pilipino ko, no, mga kabatid, na klaseng tao itong si Ivana. Pero, di ba? Pinapainan yung kanyang mga kababayan ng iPhone 17 para magsugal. Kahit sabihin mong hindi mo sinasabi literally na mag-subscribe kayo dito at maglaro kayo ng sugal. Or dito kayo magsugal. Pero, Ivana, no, alam na namin, no, kung ano ang ibig mong sabihin sa ganyang tawag nito, propaganda mo. Di ba? Sinasaturate mo
ang ng mga viewers mo, sinasaturate mo sa pamamagitan ng mga sugal. Oh, 'di ba? Tinuturuan mo silang magsugal. Kasi nga, mga kapatid, bayad siya eh. Malaki kasi bayad sa kanya. At the same time, meron din po siyang mga kapatid, kapag ginamit yung link niya, no, meron din po siyang komisyon. Oh, ganon yan mga kababayan. Kaya itong gagastusin niya dito, no, na sabihin nating, ito discounted pa to ha. Discounted pa yan mga kababayan. No? Dahil nung napanood ko yung video nito, parang pre-promote din niya yata yung nasabing store kung saan siya bumili. O, syempre mga kabatid, no, sobrang daming subscribers ni Ivana Alawi, sobrang dami po ng kanyang followers. 'Di ba? So entitled siya mga kabatid sa tinatawag na discount. Baka nagbayad pa nga sa kanya yung nasabing store. Na binayaran pa siya para makita lang dun sa vlog niya yung nasabing shop kung saan niya binili itong mga iPhones. 'Di ba mga kapatid? Ganon manlin lang itong mga taong ito. Tapos kung makapag-komento about sa nangyayari sa ating bansa, akala mo kung sinong santo santita. Yung pala mga kababayan, number 1 din palang manluloko. Kasi panluloko yung ginagawa niya eh. No? Panluloko yan. Dinadaan mo sa giveaways mo. Tapos kapalit mag-register sa sugal. Regardless, no? Ivana Alawi, regardless kung legal yung pinopromote mo. Kung may sentido común ka, kung may sentido común ka, alam mo na malaki ang magiging epekto niyan sa buhay ng mga taong naniwala sa'yo. Tsaka mga kabatid, tignan nyo, sino ba ang number 1 apektado mga kababayan dito sa mga online na gambling na kanilang pinopromote? Hindi po ba mga kabatid, yung mga mahihirap lang din? Yung mga mahihirap lang din mga kababayan, yung apektado dyan, no? Marami siyang mga followers mga kabatid na mga mahihirap, no? At naniwala sa kanyang pangako. No, 'di ba? Kaya nagsusugal ang tao dahil gusto nilang kumita eh. Gusto nilang tsumamba. Pre-promote ni Ivana. Ito legit to. Papaldo tayo dito dahil si Miss Ivana na yung nag-promote. Yung pala mga kababayan, uubusin lang pala yung pera nila. At ang mas worst pa doon, baka pati bahay, baka mga motor, sasakyan, diba? Malimas. Dahil syempre mga kabatid, nakakalulong yan eh. Tapos ito si Ivana, galing mga kabatid. Ginagamit ng impluwensya, para makapangloko ng iba. Lokohan yan mga kababayan, yung ganyan ginagawa ni Ivana. Panluloko yan mga kabatid. I don't think so na hindi alam ni Ivana Alawi ang basic na GMRC. Diba? Dumaan ka naman sa elementary. Hindi ba tinuro sa inyo nung nag-aaral ka na masama ang magsugal? Miss Ivana? Real talk lang tayo dito, tinuruan ka. Di ba? Tapos tumanggap ka. Baka may magsabi dyan palibasa kasi One Talk PH, walang nag-o-offer sa'yo. Ulul. Kung alam nyo lang. Maraming, ito mga kabatid international pa to. Way back 2023. May lumapit sa akin mga kababayan, yung 1xBet. Nung kasagsagan na content ko is more about China, And yung views ko noon, grabe mga kabatid.
isang upload ko, 3 beses ako mag-upload sa isang araw, tapos yung views ko noon, bawat video, hindi bumababa ng 100,000. Inoperan ako ng 1xbet, no? Hanggang ngayon, nasa akin pa yung email. No? Although legit naman ang 1xbet, mga kabatid. Legit naman sila na betting site. No? Inoperan ako, mga kababayan, ng I think 400,000 yata yun. O, mga ganon ang inoper sa akin, mga kababayan. I-promote ko sila. Diba? Pero hindi ko tinanggap, mga kabatid. Hindi ko tinanggap. Hindi ko nga nireplyan yung email eh. Bakit ka mo, mga kababayan? Alam ko kasing mali eh. Diba? Alam ko pong mali, mga kababayan. Kaya hindi talaga ako nag-promote. Noong, nito lang, 2025, mga kabatid, no, meron ding nag-invite sa akin sa isang GC. No, isang GC. Ilan kami mga creator no na sinenda ng email eh. Tapos, nung pag-click namin, diretso kami sa isang group chat doon sa Viber. Tapos nagpakilala na siya si ganito, si ganyan. Tapos willing ba daw kami na tulungan sila sa kanilang business. Yung pala, mga kabatid, magpapapromote din ng kanilang sugal. Pero doon, mga kababayan, medyo maliit lang yung offer. Inoperan ako nun, parang 15,000 yata per video. Pero hindi ko rin tinanggap, mga kapatid. Di ba? Hindi ko rin tinanggap, mga kababayan. Bakit kamo? Mali eh. No, mali, mga kababayan. Kaya kung may magsasabi dyan na palibhasa 1PH, hindi ka na-o-offeran ng ganyan. Akala nyo lang yun. Na-o-offeran din ako ng ganon. Kanya nga lang, syempre, mga kapatid, hindi naman tayo ganon ka-opportunista na pera na lang ang iniisip. Diba? Doon talaga sa 1xbet, mga kababayan, no? Parang ang inaalok sa aking kontrata noon is 6 months, no? 6 months contract. Diyos ko, napaisip ako eh. Ano ba to? Siyempre, nanaig pa rin sa akin, mga kapatid, yung yung kabutihan. Kaya hindi ko inoffer. Kung tulad sa akin, mga kababayan, na small creator lang kumpara dito kila Ibana, no? Inoopera ng 400,000 a month. How much more pa to, mga kapatid? Napakalawak ng reach nito, mga kababayan. Tapos, talaga, stable yung followers nito, mga kababayan. Hindi mo masasabing come and go lang yung kanyang mga followers. Talagang inaabangan lagi, mga kabatid, yung mga vlog nitong ni Ibana Alawi. Diba? Tapos, ooperan, mag-promote ng sugal. Do you think, mga kabatid, no? Ang offer niyan is around 1 million lang? No. Daan-daang milyon na yan, mga kababayan. The more na malaki yung yung reach mo, mga kabatid, tsaka yung followers mo, no, the more na mataas yan, the more din na mas malaki ang ibibigay sa'yo niyan. Ito palang iPhone na to, magkano na bawat isa niyan? Ako nga, hinuhulugan ko pa nga yan dati sa sa tawag na sa home credit ko eh. Hinuhulugan ko yan, hindi ako nagka-cash, mga kabatid. Nakakapanghinayang kasi, no? Kumikita na ako yan sa YouTube, pero hindi ko afford. Na yung isang sahod ko, pambili ko lang ng iPhone. Tapos si Ibana, ipapamigay lang ng libre, Anong kapalit? Mag-subscribe lang kayo sa kanyang pinopromote na sugal. Ang galing, di ba? Isa rin ba kayo sa mga nahumaling, naengganyo at sumali sa giveaway promo ng mga sikat na influencer? Tulad ng high-end gadgets, hinay-hinay lalo na kung naiuugnay ito sa mga gambling company. Kung saan, isa sa mga paraan para mag-qualify ay ang pag-follow o pag-comment sa mga online gambling platform. Sa budget hearing kanina sa Kahit tanggalin natin yung iPhone, mga kapatid, no? Mukha pa lang ni Ibana, 'di ba? Mukha pa lang ni Ibana yung ipupuhunan diyan sa pag-promote ng gambling na 'yan, sapat na. Public figure 'to eh. 'Di ba?
So kung magpo-promote siya ng sugal, mga kapatid, papaniwalaan talaga siya. Ibana na yan eh. Di ba? Kahit wala na tong iPhone. No, ilan na ba ang tatamaan nitong iPhone? 100? O yun lang. 100 lang mga kababayan makakatanggap niya dahil 100 unit lang naman yan mga kapatid. No? Ang pinakamalaking catch diyan mga kapatid is yung pagkatao, yung personalidad, yung appearance ni Ivana Alawi. Yan talaga mga kapatid ang may pinakamalaking impact diyan sa kanyang pinopromote na sugal. Oh, 'di ba? Talagang papaldo diyan mga kababayan. No, yung gambling site sa kanyang pinopromote. Regardless mga kapatid, ito sinasabi ko lagi sa inyo ito. Regardless kung legal 'yan mga kababayan. No, kung responsableng tao ka, no, hindi mo ipapahamak talaga ang mga kababayan mo. May iba nagsasabi na sa tao na 'yan kung magsusugal siya o hindi. Yes, tama ka naman doon. Oh, tama naman kayo, no? Sa mga nagsasabi ng ganyan na nasa tao na 'yan kung magsusugal siya o hindi. 'Di ba? Pero mga kababayan, no? Yung pagpo-promote kasi ng sugal mga kapatid, no? Walang pinagkaiba 'yan sa pangdidemonyo mo. No? Pangdidemonyo mo sa isang tao. Oh, binibigyan mo sila ng, kumbaga mga kababayan, ikaw yung nagbibigay sa kanila ng rason, no, para magsugal. No, binibigyan mo sila ng option na, oh, bakit kaya hindi natin subukan tong pinopromote ni Ivana? Legit daw to. Baka mamaya niyan, tsumamba tayo, pumaldo tayo. Oh, nasa tao nga yan. No, kung magsusugal siya o hindi. Pero every time na nakikita niya yung mukha mo at nananampalataya siya sa'yo, iniidolo ka niya, 'di ba? Napakalaki ang chance na maingganyo, no, yung kanyang mga followers. Iba na yan eh. 'Di ba? o pag-comment sa mga online gambling platform. Sa budget hearing kanina sa Kamara para sa budget ng PAGCOR sa susunod na taon, ikinababahala ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah Fernando ang tumataas na bilang ng mga influencer na nagpo-promote ng online gambling. Itong si Elijah, di ako believe sa taong to. 'Di ba? Ngayon lang siya nag-react mga kapatid kung kailan trending si Ivana. Oh, di ako believe sa taon to mga kababayan. Matagal na mga kapatid, matagal nang kinu-call out, no? Itong mga influencer. Oh, matagal nang kinu-call out mga kababayan dahil patuloy sila sa kanilang ginagawang pagpo-promote ng mga sugal. Alam niyo siguro, ang tingin ko dito mga kapatid, ang pinaka the best way talaga, no, na gawin ng gobyerno dito, wag na pong illegalize ang sugal. No? Kasi ito mga kapatid, tingnan nyo. Sinukuan natin, inayawan natin ang pogo mga kababayan dahil sobrang dami po, no, ang negative effect na dinadala ng pogo sa ating mga kababayan. No, maraming mga Pilipino ang talagang nalugmok mga kapatid dahil po sa mga produkto dati ng pogo. Ano ba yung produkto ng pogo? No? Maliban doon sa mga love scam mga kapatid, eto, no? Itong mga online gambling. 'Di ba? Pangalawa mga kababayan, yung mga online na lending apps. Oh, isa 'yan sa mga produkto ng pogo mga kapatid. Tinanggal yung pogo mga kababayan, pero mga kapatid, no, hinahayaan nila ngayon, no, na mamayagpag yung mga produkto, no, na inspired sa produkto ng pogo. Kasi product to eh. Mga kapatid, product yung mga yan. Saan ba hango yung mga ganitong klaseng laro? Mga kapatid, yung ganitong klaseng sugal. Hindi po ba sa pogo? Tinanggal nga yung pogo mga kapatid, no? Meron naman silang nilegalize na mga gambling na katulad din sa pogo.
So yung epekto, parehas lang. The same effect, mga kapatid. No. Pangalan lang yung tinanggal nila. Pero yung laro, nandyan pa rin. Yung sugal, nandyan pa rin. Di ba? Ganon kalupit, mga kapatid. Kaya kung ako lang, no, sa Pagcor, di ba? Tanggalin nyo na yung online casino na yan. Tanggalin nyo na yan. Di ba? Biruin nyo. Imbis na dito sa amin, no, mga tricycle driver, mga kapatid, imbis na bumiyahe, no, iikot lang ng isang beses yan. Pagkatapos, mga kababayan, wala na, maghapon na silang nag-swipe, mga kapatid. Yung kapitbahay namin, no, na dating lulong sa sabong, nung nasubukan, mga kababayan, nung nasubukan po, mga kapatid, na maglaro nitong mga scatter na yan, nako, hindi na nagsabong. Nung tinanong ko, bakit hindi ka na pupunta ng arena ya? Sabi niya, ba't ako pupunta doon? Kung meron naman dito sa sa cellphone, no? At least dito lang ako sa bahay. Tsaka maliitan lang daw, tapos malaki daw ang paldo. Kasi tumatama din hindi nila alam, mga kababayan, na itong mga online gambling na yan, mga kapatid, diba? Dinisenyo yan para talunin kayong lahat. Sa isang daang laro mo, mga kababayan, isa lang yung chance na manalo ka. Kasi ang aim niyan, mga kapatid, talunin yung mga player na naglalaro sa kanilang app. Hindi yan ginawa, no, para mamigay ng pera. Ginawa yan para kumita ng pera. Tsaka yung mga online gambling na yan, mga kapatid, nakaprogram na po yan. Nakaprogram na yan, mga kababayan. Pinagluloko nyo lang yung sarili nyo na iniisip nyo patas yung mga yan. Hindi. Diba? Hindi yan. Hindi patas yan. Hindi yan tulad nung naglalaro ka na tao sa tao talaga yung nakakaharap mo. Walang ganun dyan. Nakaprogram na yan, mga kapatid. Tsaka yung mga influencer, no? Yung mga influencer na nagpapakita sa inyong pumapaldo kuno sila. Huwag kayong maniwala dyan, mga mukong. No? Huwag kayong maniwala dyan dahil dami account yung pinapagamit sa kanila. Yung mga sinasabi nilang natatalo daw. Meron kasi ako napanood na isang tawag nito. Isang influencer, mga kapatid. Kilala siya, mga kababayan. Nakapagpatayo na nga ng ospital ngayon Doon sa kanyang mga live, mga kapatid, ng mga nakaraang buwan, no? I think mga 2025 pa yata yun, binago niya yung kanyang script. Binago niya, mga kababayan. Kunwari, natatalo daw siya. Kunwari, nagbibenta na daw siya ng sasakyan. Ganon yung mga script nila ngayon para maniwala lang talaga, mga kapatid, yung mga viewers nila. Kunwari, natatalo siya. Tapos, may pinapakita silang pumapaldo din sila. Ang gusto kasi nilang ipaabot nun sa mga viewers nila na, legit yan. Si Kwan nga natatalo nga Tingnan nyo, nagpapatalo ako dito, guys, And tumatama din ako ng ganito kalaki, guys, yun. Pero ang totoo dyan, dami account lang yung pinaglalaruan nila. Akala nyo lang yun. No? Akala nyo lang yun. No? Sa mga hindi nakakaalam, Sa mga hindi nakakaalam, mga kapatid. Yung nakikita nyong live, tapos nagsasabi mamimigay ng Gcash sa kanilang live. Pero bago siya mamigay ng Gcash, samahan nyo muna siya. I-click nyo muna yung link na nakapin sa kanyang comment section. Yung mga yan, pinagluloko lang kayo ng mga yan. Walang katotohanan yung nakikita yung natatalo na nanalo sila. Palabas lang lahat yan.
Yan po ay isang marketing strategy nila para mas ma-hook nitong mga gambling company na ito yung yung mga viewers. Kasi kung puro ka na lang panalo, obvious na eh. Oh, syempre kailangan mo rin talaga magdrama o 1 week puro talo. Oh, 'di ba? Ganon din. Ganyan nila ginagawa yung yung tawag nito, panloloko nila mga kapatid. Panloloko ang tawag diyan kahit sabihin yung legit yan ha, legal yan ha. Pero mga kababayan, pinagloloko lang kayo ng mga ganyang Kung ako sa inyo, no, kung ako po sa inyo mga kababayan, yung ipang-register nyo diyan, pambili nyo na lang ng merienda nyo or pagkain sa pagkainan nyo. Oh, wala pa kayong talo dyan mga kapatid. Oh. Yung ganyan ng mga sugal-sugal na yun, Diyos ko po. Oh, huwag kayong magpaloko dyan. Isa sa halimbawa dyan ang pamamahagi ng iPhone. Pinakasikat po, Ivana Alawi. Mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa Standard Council, Authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Kinumpirma rin ni Diba mga kababayan? Naglolokohan lang tayo dito eh. Kahit pag multahin nyo pa ng 100 milyon yan, diba? The fact na tinuturuan nila ang taong bayan na magsugal. Diba mga kapatid? No? Dito mo makikita na ito, personal kong opinion to Dito natin makikita mga kababayan na parang naglolokohan lang ang gobyerno at ang taong bayan. Sa part na to sa part na to. 'Di ba? Parang naglolokohan lang ang gobyerno tuwing may sakuna namimigay ng ayuda, no? Nag-iisip ng kung anong mga tawag nito, mga pwedeng gawin diyan para lang magkatrabaho ang ating mga kababayan. And yet mga kapatid, nandito din tong mga sugal na ito. Oh, tinutokso mga kababayan yung mga taong walang trabaho. 'Di ba? Kasi ang pinapromise kasi nitong mga online gambling na ito mga kapatid, no? Ang pinapromise kasi ng mga 'yan is one day, no, pag tinamaan ka ng swerte, magbabago ang buhay mo. O yun yung pinapromise nila diyan mga kababayan. Na one day magbabago ang buhay mo, no, kapag na-jackpotan mo tong premium ito. 'Di ba? And ang masakla pa dito mga kapatid meron pong lumabas dati, na content ko rin yun eh. Meron pong lumabas mga kababayan na balita nung I think this year lang. Yung babae mga kapatid from Tugigaraw kung di ko nagkakamali. Tumama ng 300 million. Tumama ng 300 million. Ngayon mga kababayan, nung claim na, no, sinabihan lang siya na system glitch. Ilang beses nang natalo yung babae, mga kapatid, hanapin niyo dyan sa mga content natin. Ilang beses nang natalo yung babae. No, pero laro pa rin siya dahil umaasa siya na isang araw tatama siya. Nung tumama siya ng 300 milyon mga kababayan, walang dumating na pera sa kanyang account. Anong nangyari mga kapatid? Nagreklamo siya. Nung nagreklamo siya mga kababayan, no, sinabi sa kanya na system glitch lang daw yun. Hanapin ko nga yung video na yun kung nandito yun. Nandito yun mga kapatid. Yun yung masaklap mga kababayan. Yun ang masaklap mga kapatid. No? Taya ka ng taya dahil umaasa ka na isang araw. No? Mananalo ka. Papaldo ka. Tapos nung araw na yon, no, dumating yung swerte mo, anong ginawa? Nga. Di ba? Nga mga kapatid.
Hindi ko lang mahanap yung video ngayon eh. Pero na-content ko yun mga kababayan. Na-content po natin yun mga kabatid. No? Na kung saan mga kababayan, mangiyak-ngiyak si ate. Mangiyak-ngiyak si ate mga kabatid dahil yun na sana daw, sabi niya, no, yun na daw sana ang tawag nito, pagkakataon na magbago yung kanyang buhay. Ngayon mga kababayan, nakipagkaso sila, no? Nung nakipagkaso sila mga kabatid, no? Talo. Binabribe siya yung 300 million niya mga kababayan, parang ino-offeran yata siya ng ino-offeran siya ng tawag nito, 5 million daw. Biruin mo yan. Wait lang tingnan ko. Kawawa yun eh. Eto yun. Ito. Ito i-like natin ulit. Wait lang. Papakita ko sa inyo mga kapatid. Kawawa eh. No? Ito. Ng pakikipagpulong Ito mga kababayan. sa mga Wait lang. Ba nangyari dito? Pakinggan nyo to. higit 2 buwan na lamang, mag-iisang taon na mula 397 million umanong panalo sa online gaming app. Hindi pa rin nakukuha. Pero yun mga kabatid, yung gano'n kasaklap yan. nang manalo di umano ng tumataginting na 397 million pesos ang online casino player na si Rosita. Marso kasi noong 2025. 2025 pala. No? 2025 pala. Tumama di umano siya sa ultimate jackpot sa lucky spin ng isang online casino gaming app. Anong pangalan ng kuan? Ito ang pangalan ng game na kanyang nilalaro mga kapatid. Wag na natin banggitin. Dito na natin tumingin sa video. Kasi baka kasuhan nila tayo. Hindi natin sila sinisiraan Linawin ko lang, hindi natin sila sinisiraan. Yung context natin dito mga kapatid is yung kuan, no? Yung nangyari sa 397 million niya. Pero nagpalit na ng taon, hindi pa rin niya di umano nakukuha ang naturang panalo. Nananawagan naman ngayon ang isang player ng isang online casino game na makuha niya ang panalo nga abot sa 397 million pesos. Narito ang report. December 29, 2025, inilabas ng RNG Luzon ang kanyang istorya, kabilang ng mga ginawa niyang hakbang kagaya ng pakikipagpulong sa mga kawani ng naturang online casino app at maging PAGCOR. Matapos nito, isang email daw ang kanyang natanggap. After the interview was aired on December 29, I believe it is also important to disclose that I previously received a this is letter from Bingo Plus. I am mentioning this now purely for Siya na nag-mention mga kapatid, Bingo Plus daw po. transparency, and I continue to rely on lawful, factual, and documented disclosures. I would also like to take this opportunity to thank PAGCOR for meeting with us and for giving us the chance to present our concerns. Our request remains simple: to ensure clarity, fairness, and public trust in the system. Nakatanggap din ng news team ng parehong mensahe. Muli nilang iginiit na hindi nanalo si Rosita. Di ba? Paldo na sana eh. Tapos giniit nila mga kabatid na hindi daw nanalo yung nasabing player. At eto pa. Ito rin daw ang desisyong inilabas ng PAGCOR. Kasi 397 million yan eh. Di ba? 397 million yan mga kababayan. Siguro masakit sa bulsa nilang ilabas yan. Di ba mga kabatid? Kaya ngayon ginagawa nila ng kwento. Hindi daw nanalo. Eto. Ganun pa man, patuloy ang panawagan ng ginang. I believe that truth doesn't need to hide. That's why I faced the interview openly
because my intention is clean, my conscience is clear. Samantala, Siyempre, mga kabatid, nagpapatalo siya eh. Nagpapatalo siya ng daan-daang libo, mga kababayan. Tapos ngayong oras na para pumaldo siya. 'Di ba? Tatablahin ka lang. Oh, ganon yung mga kalukuhan ng mga online na gambling app na yan. matapos ngang umere ng naturang balita, nakatanggap ang news team ng isang video mula sa nagpakilalang isa ring online casino player. Anya, pareho raw sila ng sitwasyon ni Rosita. Nanalo di umano siya ng higit 514 million pesos. Inay ko po. Laki Oh. Nagkaroon din di umano sila ng pag-uusap ng mga kawani ng parehong mobile casino app at ng Pagcor. Inalok din di umano siya ng pera. Oh. Hindi daw sila nanalo, mga kapatid, ha? Hindi daw sila nanalo, mga kababayan. Pero bakit inaalok sila ng pera? Ano ibig sabihin nun? Kung totoong hindi nanalo yung mga tao na yan, bakit may mga alok-alok pa kayong kuan? Si Arena Plus, Bingo Plus, yung mga team ng Arena Plus, binigyan nila ako kung hanggang magkano yung kaya nilang ibigay sa akin. Sinabi nila na una mababa pa, parang 400,000. Sabi ko, kalahating milyon po yan, hindi naman po, kalahating bilyon po yan. Di ba? Kalahating bilyon, tapos ibabribe ka lang sa 400,000. Di ba? Ito, hindi tayo gumagawa ng kwento, ha? Ito po yung balita na napapanood natin ngayon, mga kapatid. Kuan po, totoo po ito. Hindi naman po, makatwira naman po yung ibibigay nyo. Sabi ko, masyado naman. Tsaka ang tanong dito kasi ganito lang. Kung totoong hindi nanalo itong mga taong ito, bakit nyo babayaran? Bakit nyo binabribe sa ganyang halaga? Di ba? Kung hindi nanalo yung mga yan, bakit kayo nagbabribe? Bribery yung ginagawa nyo eh. Kung mababa kasi Dito na di umano siya inalok ng 600,000 pesos. Tumaas ang offer ni banker. Tinanggap na lamang daw niya ito dahil hindi na niya alam ang dapat na gawin. Talo ka kasi dyan eh. No? Siyempre, mag-hire ka pa ng abogado. Bigating mga kumpanya yung kalaban mo. No? Bigating kumpanya. Diba? Kaya nilang paikutin. Diba? Tatapalan na nila ng pera yung kaso, di wala na. Talo ka na, no? Tapos magbabayad ka pa ng abogado. Magbabayad ka pa ng danyos. Kaya anong dapat gawin? Huwag ka na lang sugal dyan. Walang kwenta yan, mga kapatid. Sa totoo lang po, walang kwenta yan. sabi ko, sobrang baba po talaga, hindi ako po pumayag, pero sinabihan niya po ako na take it or leave it. Ganun lang? Kalahating bilyon? Take it or leave it? Doon sa 600,000? Po ako sa posisyon na hindi ko alam yung gagawin ko kasi mag-isa lang po akong walang nagbibigay ng payo sa akin. And uuwi po ako ng wala man lang nangyaring maganda. Pero matapos nito ay tsaka lamang daw niya napagtanto na hindi patas ang naging proseso. Muli daw siyang humingi ng tulong sa Pagcor. Pero ayon sa kanya, sinabi di umano nila na kailangan niyang dumulog sa korte. Diyan ka na talaga. Limas talaga lahat ng ari-aria mo kung nakipagkaso ka pa. Dapat po kasi yung Pagcor yung may pangil sa mga ganyan. At pinoprotektahan nila yung mga players kasi sila na lang yung tanging magiging hustisya namin pagka kami yung nasa tama. Tama yun. Ayon sa dalawa, dapat ay malinaw ang mga rules ng bawat laro sa naturang online casino app. Yung screenshot ng ruleta na dapat nasundin, hindi yung
game record. Kasi sabi ni Rome, isa sa mga customer service nila, na sirado yung system, na hindi daw masusunod yung ruleta, which is parang sobrang common sense naman po, kasi yung ruleta yung unang-una makikita ng tao kung mananalo siya or hindi. So kung hindi masusunod yung ruleta, para saan pa yung nakikita ng tao na yun? Bilang isang online casino player, mataas po dapat ang antas ng transparency. Digital po ang platform, walang physical na bola o actual na ruleta na nakikita. Napakahalaga po na malinaw kung alin ang visual lamang at alin ang tunay na basihan ng resulta. Muli naman kaming nagpadala ng email sa Kaya wag na kayong maniwala dyan. Lesson learned na yan, mga kapatid. Wag na kayo magpapadala sa mga ganyang klase ko. Kung gusto niyo talaga maglaro, no? Kung hindi niyo talaga mapigilan yung mga sarili niyo, hanap na lang kayo ng mga butik, no? Mga casino butik. Doon na lang kayo maglaro. Oh, 'di ba? Pero ito, sasabihin ko sa inyo mga kababayan, walang kwenta ang sugal. Opo. Ako nagsusugal ako, mga kapatid, pag may patay. Oh. Nagsusugal ako dati, mga kababayan, kapag ka ang laro yun, tong eats. Yan, tong eats. Tapos pusoy. Ayun, mga ganong laro nilalaro ko dati. At least kaharap ko yung mga mga kalaro ko. Pero yung ganyan online. Pero hanggat maaari, wag na kayo magsugal, mga kapatid. Walang kwenta ang sugal. Yung mga laro na yan, na pinopromote ng kung sino-sino mga influencer, hindi po yan dinisenyo para baguhin ang buhay nyo. Dinisenyo yan para gatasan kayo. Yun. Napanood nyo naman yung balita, di ba? Yung isa, 397 million. Yung isa, kalahating bilyon. Buti nga itong 397 million ang panalo no? Kasi inoperan to siya, mga kababayan, ng 5 million. 5 million ang inoper sa kanya. Yung isa, grabe, kalahating bilyon talaga, mga kapatid. Tapos 600,000 lang ang binigay. O sasabihan ka lang ng take it or leave it. Walang kwenta yan, mga kababayan. Duda pa nga ako dyan no? Yung mga sinasabi nilang winner daw. Duda ako dyan, mga kapatid. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Huwag ka maniwala sa ko. Kaya, mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo, mga kapatid. Huwag po tayo magpapaloko ng basta-basta. Anyway, guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay, mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Uulitin ko, mga kababayan, lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at reaksyon sa mga balita natin tinalakay ngayong araw na ito, mga kapatid. Hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan lahat ng aking sinasabi dito dahil may posibilidad na mali yung mga opinion at reaction ko, mga kapatid, dito sa mga balita na ating tinalakay. Kung agree kayo, feel free to like this video. No, kung disagree kayo, dislike. Nalilito tuloy ako. Kung agree kayo, feel free to like this video. Kung disagree kayo, feel free to dislike this video, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.